Isang yummy Miyerkules ang matitikman ng ating mga kada. Dahil ang ating bisita, tuturuan tayo kung paano maging katakam-takam ang ating pagkain. At hindi lang yan, kung gusto mo ring magnegosyo, tuturuan niya tayo kung paano maiengganyo na bumili ang mga tao kahit ang nakikita pa lang ay ang mga nakakagutom na litrato. Kung ready na kayo, kilalanin natin ang magpapabago ng tingin natin sa pagkain sa araw na ito. Food photographer and stylist Lizeth Carubin, live sa Kada Umaga. Mga kaday, welcome natin ang multitask queen sa pagpatakam ng pagkain, food photographer and stylist pa, Lizeth Carubin. Welcome po dito sa Kada Umaga! Good morning! Hi, Ma'am Hello po! Hello! Ayan, muna tayo. Yes. Ayan. At bati ka muna sa ating mga kada. Hello, magandang umaga po, Kada Squad! Ayan. Sa mga nanonood po sa bahay and online, hello po, good morning! Ayan, Ma'am Lizeth, dito tayo sa gitna para Ay, okay kita po. ka ng mga kadas natin. Ayan. Ito, Lizeth, pag-usapan natin ang yung craft, no? Kasi kakaiba siya kanina. Meron kaming guest na stylist naman. Pero syempre stylist sa mga clothing, Yeah. diba? Which is what we are normally familiar with. Pero yung sa craft mo, kakaiba po siya kasi nga food Yes, styling po opo. ito. Paano pa tayo napunta doon? 2019 po, kasi hobby ko lang po talaga yung photography. So, kaya... So, photography na Photography ako po naman. muna. So, naging hobby ko lang siya. And then sabi ko, wait lang, parang gusto ko siyang maging career. So, napunta po ako sa events photography. And then one time, nung 2019, may friend po sa akin na nag-invite sa akin. Sabi niya, Lizeth, gusto ko, magtatayo ako ng restaurant. Pwede mo bang kunan yung mga food ko? Kasi alam na niya na photographer ka Opo. noon. So sabi ko, Oo. sige, go. Sabi kong ganon. And then yung time na nag-shoot na po kami ng products niya, sabi ko, parang na-in love ako sa food photography. Sabi ko, hala, ang saya naman na mag-ayos ng mga food, ganyan. Tapos sabi ko, parang gusto ko na siyang gawin. So, yun po, nag-start ako na mag-aral po ng food photography. So wait, so after nung friend mo, pinapicturahan sa kanya ng mga pagkain niya kasi may Opo. business siya ng pagkain, nagustuhan niya. Doon mo nakita na, teka, ang galing ko rin dito. Kaya Opo. pag-aaralan ko to, Yes, ganun ba yun? opo. So nauna pa yung ang galing mo na, and then Actually, yung enhanced pa yung craft mo. Opo, ako po kasi na-enjoy ko po talaga siya kasi parang kakaiba na parang yung food pagagandahin mo, ipipicturean mo and then kailangan pag nakita ng tao yung food, kailangan matakam sila para Siyempre. bibili sila. Oo. Opo. Ito, no, sabi mo nag-aaral ka. Did you go to a proper like school talaga is there a school for food science? Yes po, meron po. Pero ano lang siya, workshop lang po siya. So 2 days po siya, tuturuan kayo ng Parang crash course. Opo, tamang lighting, kung paano siya iilawan yung food. And then, meron din siyang food styling na, pero very maikli lang po, yun. Oh, okay. Ito, meron akong medyo curious ako dito. Ano yung mga pagkain na dinidesign? Kasi syempre minsan pag tinitingnan mo yung food, kaya mo pa i-design yung Opo. we don't imagine when we're just the customer buying the food, diba? Actually, lahat po kailangan nating i-style I-design. siya. Kasi, di ba, parang pag niluto siya and then ilagay lang siya sa plate, parang tapos pinicturean siya, akala natin sa mata natin, maganda na siya. Oo. Pero pagdating sa photo, parang, ang boring, Actually, ganyan. totoo Opo. yun. Even lalo pag nasa bahay tayo mga kada, di ba? Minsan piniplating natin, feeling natin ang ganda. Opo. Pero no, we actually need a food stylist to Yes. make sure na talagang tama ang ginagawa natin. So Opo. ito, anong mga technique na maging attractive ang pagkain natin? Syempre po, kailangan fresh ang mga food na i-prepare natin. Kasi fresh na fresh. Yes po, kailangan po, kunyari pagka nag-market ka, kailangan pipiliin mo talaga yung pinaka good looking na food. So Okay. kailangan i-handpick mo talaga yon na dapat titignan mo kung meron siya ba siyang bulok or something. So dapat pagkabili mo pa lang siya sa market, kailangan perfect looking na So siya. parang flawless na siya sa pagbili mo, pero also yung halimbawa, kakaluto mo lang, fresh pa rin. Kasi di ba minsan may mga smoke pa, ng Opo, konti, yun. Kaya so maganda, effect mas yun.
mas maganda po na bagong luto, tsaka mo siya isushoot. Oo. Pero ano naman yung mga, syempre for sure, lahat ng pinasukan nating trabaho minsan or craft, may konting challenges dito sa pagiging designer and stylist and photographer sa pagkain. Is there any challenge? Super padami. Totoo! Super Ito, madami totoo. pa, especially sa food kasi 'di ba parang very ano siya, very parang Wait lang, alam ko na yung challenge. Apo. Kinakain mo after yung... Apo. Ay, joke So lang! kailangan kapag bago ka mag-shoot, kailangan kumain ka muna. Or Para, ialisin natin yung mga medyo gutom pa na Apo. nasa area. Yes po. Hindi, So, yung seryosong challenges yung natin. challenge po kasi, yung food po kasi parang ano siya, yung madali siyang Mapanis, yes, or may ganun iba yung po, itsura, opo. Yes, diba? pag mag-iba ng itsura. So, yun po yung pinaka-challenge. For example, sa ice cream. Di ba po Ay. pag isushoot siya, madali siyang matunaw. So, Naman. isip ka ng paraan, ano bang kailangan gawin para hindi siya maagad matunaw. So, kaming mga food stylist, gumagawa kami minsan ng fake ice cream kung kailangan po namin mag-shoot ng ice cream. So yung mga ganon, na medyo alanganin dahil melt nga, dapat pwede naman din yung fake. Pwedeng mag-fake, Oo, pwede opo. mag-fake. Yung mga, halimbawa, yung mga karne, pwede ba yun yung fake? Hindi po. Pagka sa mga meat po, totoong karne po yung ginagamit namin. Pero, yun po, kailangan nga fresh siya, bagong luto siya, bago namin siya i-shoot. Is it challenging ba to conceptualize food? Kasi alam natin di ba, pagdating sa tao, yung styling, di ba, titingnan natin yung personality. Siyempre, yung pagkain, alam lang natin kung ano ang itsura ng pagkain na nakakagutom. Opo, Di ba? opo. Paano mo pinag-aralan yan and how do you conceptualize? So, kailangan po sa isang food, kailangan alam mo kung ano yung asset ng food. So, for example, sa burger, ano ba yung hahanapin mo sa burger? Parang gusto mo yung parang cheesy and melty oo. and maganda yung ano niya, yung patty niya. So, yun dapat yung i-ano mo siya. Yun yung dapat na titignan mo dun sa food. And dapat alam mo din kung paano mo siya aangguluhan. For example, sa pizza, so hindi naman siya pwedeng eye level, 'di ba? Naman, oo, So kasi- kailangan top shot siya para makita mo yung lahat ng ingredients ng pizza, ganon. Eto, balita ko, meron ka na nagawa ng marami mga sikat na mga franchises na wag nating lang i-mention ng mga brand unless gusto nila pumasok dito, sabi Opo. nga ni Emma lagi, di ba? Pwede naman po kayo, welcome po kayo dito lahat ng mga brands. Yes. Pero without mentioning the brand, Lizette, can you tell us about yung mga brands or yung mga food na ini-style mo na at sino yung mga nakatrabaho mo na rin, yung mga sikat? Unahin ko na yung mga artista. Sige, go. Siyempre yung crush ko, si Jericho Rosales. Ay, crush na lahat yan! Si Jericho Wow! Rosales, si Miss Okay. Chris Bernal, kasi Si di ba meron siyang Chris. mga Oh. burgers. And sila Kong TV, si V, yan po. Even Sila yung mga po. vloggers, Yes katrabaho po. mo rin. See, hindi natin alam, meron din sila food stylist. Pero, ito, alam ko na may mga prepared tayo dito na tuturuan mo kami, di ba? Ngayon, ipapakita sa ating ni Lizette kung paano gagawin ang, ito, yung nakakatakam na design sa ating pagkain. Tara, punta Let's tayo dito go! sa area natin. Turuan mo ako. Ako pa naman, alam mo, Okay. Lizette, lahat naman tayo, siguro, di ba mga kada, pag maganda yung food, gusto na talaga natin kainin. Ako, I Okay, always say, first, mag-gloves lang mukhang po ako." masarap. It smells masarap. Ganon. Yes. How do you make the food look like it smells good? Parang hirap nun Diba? Ang hirap. Oo, pero... Kaya mo yan, I'm Kasi, sure. di ba pag nakita natin yung food, parang alam na natin yung amoy niya, yung Yeah. aroma, di ba? Oo. So, yun, feeling ko ganon. Okay, so Okay. first natin, gagawa tayo ng burger today. So, first, syempre pipili tayo ng best looking na bun. So, for me, Yan, isa sa mga food, no, oo, Lizette, siguro that I ito would na lang yung think pipiliin I ko. would think na minsan i-fake din yung bread, no? Para Pwede po, perfect pero siya tingnan. kasi kami talagang as much as possible, kailangan totoo talaga Totoo siya. talaga. Opo, kung kaya, totoong Oo. food. Sige, turuan mo kami. So, ito Chichikahan yung napili kita ko while you kasi do. medyo less yung ano niya, yung mga bako-bako niya, ganyan. And maganda yung color niya. So, hihiwain ko lang siya. Okay, do you need help? I can assist you. Ay, okay lang po. Thank you. So, hiwain ko lang siyang ganyan. Oh, yun nga lang, sabi ni Kevin, baka may bawas dyan. Ako Yeah. yun, ha? Ako din yan. Ako yung medyo hindi nag-assist, ako perfect din yung pagkaano kinakain. natin. So, kaya ang gagawin natin, ipa-perfect natin siya na guguntingin natin siyang yung ganyan. details. Yes. So, para mas maganda yung hiwa niya. Parang yung finishing niya, perfect tingnan mga kada. Yes.
So, ganyan. Ang galing, no? Italaga mo siya, parang siya Okay. toy, hindi siya So, food. ilalagay. No? So, kasi yung mga brands kasi, meron silang parang specific na layering ng burgers, di ba? So, ngayon, wala naman tayong ganon. Ang susunod natin is yung burger patty. Okay. Tapos lahat yan, ikaw lahat? Diba you Opo. do the photo, you do the styling? Actually, depende po sa project. Minsan ako yung food stylist, minsan ako Minsan yung ikaw naman ang photographer. photographer. Yes. So, eto, ang ating patty. Kailan ba pala nag-start? Diba parang 2019 ba? 2019. Wow! Tapos, before pandemic, na-build ko na yung portfolio ko. Kaya nung 2020, doon nag-start. Nice, Yes. Lizette. So next we'll put So, lalagyan na natin yung patty. Ito yung napili ko kasi medyo maganda yung kanyang color. Pantay siya. So, napansin natin, medyo maliit siya dun sa bread. Ang gagawin natin, ilalagay natin siya. Ihaharap natin siyang ganyan. I wonder kung meron ka na nakatrabahong brand or food na specific na ang hirap ipa-style kasi nga minsan, di ba? Meron po. Pwede mo Halo-halo. Super mahirap po yung halo-halo. Oo, kasi mamemelt yan, Yes, Lizette. kasi po real po yung ginamit naming ice. So, medyo mahirap po yung medyo matagal po siya. So, ayan po, gaganyan na lang natin siya. Ayan, mga kada. So, nalagay na niya yung bread, nalagay niya rin yung patty. Tingnan niyo naman ang Yan. tsura. Yung mga sauce, talaga totoo na ginagawa. Opo, totoo po yung Totoo sauce yan. natin. Okay, next natin is yung cheese. Ay, feeling ko may Okay. technique ka dito kasi Opo. may nakita na ako eh. Oh, na parang... Yes. So, parang lalagay na-melt. natin yung cheese. Ganyan. Was there a time, kwento mo na lang habang ginagawa mo Okay siya. po. Was there a time na, sige, kwento ka lang. Was Okay. there a time na nahihirapan ka talaga? Sabi mo, I'll get a different food na lang para lang i-fill into kasi hindi ko talaga kaya dito sa binigay ng client Wala ko. po, kasi kailangan po talaga. Kung ano yung gusto ni client, yun, Yun po na yung yun. gagawin natin. Opo, so, hiwain na natin yung tomato. So, dito sa tomato, kukunin natin is yung nasa gitna. Kasi siya yung pinakamalaki and may pinakamagandang shape. So, ayan. Aesthetic looking. Yes, siya yung aesthetic. Which is our theme for today. Okay, Here sa and Kada then- Umaga. Ilalagay na natin siya sa gitna. All about aesthetics. Okay, yan. Oh. O, di ba? Oh. So, para Nakakagutom mag-ano siya, na. hindi siya gumalaw-galaw, kailangan natin siyang lagyan ng magic na toothpick para mag-stay siya in place. So, kailangan lagyan natin siya ng ganyan. So, Sa isang araw ba, ilang food styling ang kaya gumawa ng isang food stylist? ilang food po? O ilang- Siguro mga pinakamarami po is 10. 10 layouts. 10 po, 10 layouts. Maraming din yun, mga Opo, kada. kaya medyo nakakapagod po. Tsaka kailangan ready kang tumayo magdamag. Yeah. Opo. Kailangan kasi nakatayo po kami lagi magdamag. Ayun, no? Ayan. And then, next natin is itong onions. Onions without crying. So, parang ganun din, yung sa gitna din yung kukunin natin na kasi para maganda rin yung shape niya and yung bilog na bilog. Payaking po natin yung ating audience. Okay, wag with iiyak. the onion joke. So, yan. Pati onion, totoo din yung ginagamit Opo, nyo. totoo po lahat. Yung iba, kala po nila, Plastic, pinifake diba? namin lahat ng Oo. food. Pero actually, kinagamit po namin is yung mga real talaga. Para pag tinignan mo, hindi yung parang, ano ba yan? Oo, hindi fake naman ganon. masyado. Diba? Pag dumating naman sa inyo, parang kakaiba naman yung Opo. Tsaka ano po kasi ngayon, ang uso po talaga ngayon is what you see is what you get. Yes. Bawal po kami mag-overpromise ng food. Tama, Yan. oo. So, next natin is yung onions. Ayun. So, ilagay natin siya dyan. Tapos after, feeling ko kailangan nating i-melt din yung no? Opo. Ini-imagine ko kasi may mga nakikita ko dito, let me help you. Ay, sorry. Wait lang. Papantay ko lang. Hindi ko napantay. So lahat yan, pati yan natutunan mo sa sarili mo mismo and then you just did a crash course Yes po. to enhance yung mga skills mo. Pero ang galing saan mo muna nakita yung mga ganon? Nung sinabi ng friend mo, picturean mo nga yung food ko. Nag-search po ako. Alam mo naman marami ngayon sa YouTube Academy. Bagay, YouTube Academy nga talaga eh. Opo. Naging school na ang YouTube mga kada, no? And then, paano rin
din po, para lang po din magkaroon ako ng credibility, nag-enroll din po ako ng short course din po ng culinary. Okay. Para mas lumaki pa yung aking kaalaman. Oo. Pero sa photography, may talagang marunong ka noon pa, no? Opo. And then yung lettuce. So, Ayan. pili tayo yung maganda yung color niya and maganda yung wala shape yung niya. mga anything flaw, Yes. diba? Para maganda tingnan. Tapos pagsama-samahin lang natin siya. Kasi ito yung magbibigay ng volume dun sa burger. Yeah. Ayan. Ang ganda. Yan. Gusto ko na, in-style mo ba rin yan sa inyong family? At home? Yung mga anak ko po, parang pagka binahanda ko na sila ng food, parang na-OC ako na kailangan maganda yung ihahanda kong food sa kanila. Okay. So here, Okay, if ever, halimbawa, meron kang kliyente na medyo, in a hurry, how do you deal with it? Kasi food yun eh. Opo, Hindi mo sabihin siya ko lang pwede- na wait lang po, konting lang. Kasi ang magandang bagay ay pinaghihintay. Kailangan Parang po. iba yun But Okay. yes, that's true. So, Ayan, malapit na. Next na is yung bun natin. Ito Ito na pala. na, yung top. Yung top Top natin. bun natin. So, medyo perfect lang natin siya ng konti. So, gupit-gupit ng konti, yung Yup. mga... Tapos lalagay Sa lang din natin gilid. siya. Ayan! Yan. Didikit na niya. Yan. Yun! Ang ganda. Yan, mukha namang masarap. Mukha na siyang masarap. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.